sa mga satisfied at masaya sa panunungkulan ni BBM bilang presidente. Ito, panoorin ninyo at pakinggan. Kayo na humusga. Galing mismo to sa bunganga ni Presidente BBM. Ito na. Nakaraang 3 taon, halos 22,000 silid-aralan ang nabuksan na. Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. Hindi na natin dapat nabibitin ang oras nila sa klase dahil sa kakulangan ng classroom. Katuwang ng pribadong sektor, sisikapin natin madadagdagan pa ng 40,000 silid-aralan bago matapos itong administrasyon. Dami yung silid-aralan nga napatayo niya sa loob ng 3 taon nga panunungkulan bilang presidente. Halos 22,000 na silid-aralan ang napatayo niya dahil naawa siya sa mga estudyante. Di ba na maganda? Pero yung nag-hearing sa Senado, ito ang sagot. Kayo na ang humusga. Ilan na po ang nagawang classroom ng DPWH for 2025? At ilan po yung projected na magagawa po ninyo for 2025? Mr. Chairman, let me just get the information. For 2025 po? Oh, madam. Baban to. So, for 2025 po, Out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed at 882 po ang ongoing. Iba yung sinasabi sa tunay nga nangyayari. Ang nagawa, base sa sinabi ni BBM, halos 22,000 na. Pagdating sa hearing, 22 piraso lang ang natapos. O di ba nakakadismaya? Kung mahal ninyo ang bayan natin, ano sa palagay ninyo? Anong maramdaman ninyo bilang Pilipino? Nga ganyan yung nangyari. Iba yung sinasabi sa ating presidente at iba naman yung nangyari. Nga totoo. Yun yung sagot sa sinabi niya. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Take note yung flood control, yung suna niya to, 1,500 ang flood control at marami pang iba. Ito naman yung sagot sa mga flood control. Kung hindi tayo na-fact-check sa kalikasan, naniniwala talaga tayo. Pero ito yung sagot. Maraming nagsasabi na nasa ng mga flood control. Nandiyan ang mga flood control na overwhelmed lang. Nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gunuho. At yung iba, guni-guni lang. Kung hindi tayo na fact-check sa kalikasan, biglang lumakas yung ulan, may bagyo, wala tayong kaalam-alam nga yung sinasabi nga na napakaraming flood control, hindi pala totoo. Galing sa bunganga nating presidente yun yung suna niya, 1,500 ka flood control at maraming iba pang ginagawa. Kaso, ang problema, ang kalikasan na mismo ang nagbigay ng ebidensya kung totoo ba, sabay kambyo. Yung suna ng ating presidente, narinig nating lahat yan, nga 1,500 at marami pang iba. Pero dahilan sa kalikasan nga nag-fact-check, doon natin nalaman at narinig din natin ang sagot niya. Yung iba guni-guni lang. Anong tawag natin doon sa mga ganun nga pamahayag? Iba yung sinasabi sa nangyayari, sa nagawa. Ito pa, pakinggan pa ninyo to. Layunin po natin na magpapatayo ng 1,000,000 pabahay kada taon hanggang matapos ang aking 6 na taong termino bilang Pangulo. Pa yan, yung pabahay na yan. Yung sinabi niya, 1,000,000 kada taon hanggang matapos yung termino, ito naman yung sagot sa sinasabi niya. The turnover po ng 4PH as of today is around 1,900 units. Yung sinabi ng Pangulo, napakalayo sa aktual nga nagawa. Kaya, sus, Ginoo ko,
Anong mangyari kaya sa bayan natin kung magpatuloy yung ganyan? Kaya nagtaka talaga ako sa ilang Pilipino. Kita naman yung hindi magandang nangyari sa ating bansa. Ngayon magtanong ako sa mga tao nga satisfied at masaya sa mga nagawa sa ating Pangulo. Ngayon nakita na ninyo yung video na to at narinig. Anong masabi ninyo nito? Bago tapusin yung munting video natin mga tropa, maraming salamat sa panonood ninyo at saka sa suporta. Mabuhay tayong lahat at bye bye.